Sige po, tayo po'y dumako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos at sa Romans chapter 11 verse 25 hanggang 32 po. So pagpapatuloy po ng ating pong discussion dito sa Romans, sa chapter 11 na po tayo. Kung matatandaan po natin yung mga tinalakay ng una pa, doon lalo yung tinatalakay ni Pablo, doon pa lang sa pasimula ng chapter 1 hanggang dito sa chapter 3, tinalakay ni Pablo, pinakita po niya, in-expose niya yung universal need ng tao, no, na siya ay makasalanan dahil sa kanyang kasalanan, ang kailangan ng at siya paparusahan ng tao dahil sa kanyang kasalanan. At siya nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos. Maging doon sa verse sa chapter 3 hanggang doon po sa chapter 4 ay sinasabi ni Pablo na kahit na ang Hudyo at saka Hintil, parehas lang sila na sila ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Sila ay parurusahan talaga, no? Kaya ang pangangailangan ay ang pagpapawalang sala talaga ng Diyos, hindi ang pagsunod sa kautusan. And then pagdating po dun sa chapter 5 ay binanggit ni Pablo yung pagpapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya, sa pamamagitan ng yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang kagandang loob. At dahil doon ay ang sino makipag-isa kay Kristo ay siya ay wala ng kahatulan, sabi po doon sa chapter 8 naman. Tayo ay nagkaroon, sino man nakipag-isa kay Kristo ay nagkaroon na po ng mapayapang ugnayan, Hintil man o Hudyo. Kaya pagdating po doon sa 8, binabanggit po ni Pablo yung implikasyon ng kaligtasan na yun, yung pagpapawalang sala ng Diyos doon sa mga pinili, both Jews at saka ay mga Israelita na sila ay naligtas dahil sila ay pinredestin ng Panginoon. Sila ay itinalaga na noon pa muna upang sila ay maligtas. Sila ay pinili na noon pa muna upang maligtas. At ang pangako ng Diyos naman sa kanila, doon sa mga naligtas, sila hindi pababayaan. I-restore sila. At ang guarantee ng Panginoon na yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo doon sa mga pinili, no? Kaya nga hanggang doon sa 8:35, makikita doon na walang makapaghihiwalay sa atin doon sa mga pinili. Walang makapaghihiwalay sa kanila sa pag-ibig ng Diyos. At tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. Pero pagdating po sa chapter 9, makikita natin na yung in-anticipate ni Pablo doon sa kanyang pagsusulat na yon, na yung pwede na maging objection mga sinusulatan niya, na kung talagang ang Diyos ay dapat pagkatiwalaan, bakit kung talagang mahal niya lahat at tinutupad niya ang kanyang pangako, bakit yung iba ay hindi naligtas? Kaya sabi ni Pablo, kasi mga Hudyo, nakatingin sila doon sa kanilang paniniwala na sila talaga ay ligtas dahil sa kanilang pagsunod sa kautusan. Yung pagdating po sa chapter 9, sinabi ni Pablo na hindi, kasi ang pagpili ng Diyos ay sa pamamagitan ng pangako ng Diyos na nagugat yun kay Abraham. So pangako ng Diyos kay Abraham, yung kanyang pagkipagtipan, and then natupad po kay Isaac, hindi kay Ismael. Pagdating naman kay Jacob, natupad kay Jacob at hindi kay Esau. Kaya sinasabi ni Pablo na dahil yan sa pangako ng Diyos. Doon sa chapter 9 po ay kahit dito sa mga sumunod pong kabanata, makita natin na mayroong tinatalakay si Pablo dito na binabanggit siya na tatlong uri ng grupo ng tao. Yung isa ay yung ethnic Jews, at yung pangalawa Gentile believers, at yung pangatlo naman ay yung Jewish believers. Although yung pong Jewish believers at saka yung ethnic Jews, parehas lang sila eh. Bagaman ang pagkakaiba po nila, yung ethnic Jews, sila ay naniniwala na dahil sa kanilang sila ay mula sa angkan ni Abraham, sila ay ligtas.
at nakabatay lang sila doon sa pagsunod sa kautusan. Yun ang pinaniwalaan nila na ito yung binigay sa atin ni Moises dahil tayo ay mula sa lahi ni Abraham, tayo ngayon ay makakatatanggap ng pabor ng Diyos para tayo maligtas. So yun namang mga Jewish believers, of course sila po yung pinili ng Diyos. Sila yung kasi kabilang doon sa pangako ng Diyos. At bagaman sila alam nila sarili nila na sila ay ethnically, sila ay mula kay Abraham, ganoon pa man sila ay naniniwala na sila talaga ay maliligtas hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pagpapawalang sala ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Kaya sinabi ni Pablo na dahil ang Diyos ang mayroong prerogative ng Diyos kung sino ang kanyang ililigtas. Kaya nga sabi po doon sa chapter 9, si Jacob ang pinili, minahal ng Diyos, at kinumuhian niya si Esau. At hanggang po doon sa chapter 10 ay binabanggit pa rin po ni Pablo yung patungkol doon sa kanyang pagnanais na maligtas sa mga Israelita. Pero dahil nireject nga ng mga Israelita ang gospel, ang Panginoong Kristo mismo, kinamuhian nila. So sabi ni Pablo ay instrumento ng Diyos yun, ito'y pamamaraan ng Diyos para ang gospel ay makarating sa atin, sa mga hintil. No? Bagaman ganon, ay sabi ni Pablo ay sa kanyang kaisipan, panandalian lang yung rejection ng mga Jews sa gospel at sa Panginoong Kristo mismo. Kasi mayroong takdang panahon na sila talaga ay titipunin ng Diyos at sila ay muling manunumbalik at sasampalataya at maglilingkod sa Panginoon. Kaya pinapakita lang po doon ni Pablo na hindi pwedeng magmayabang ang mga hintil, ang mga Hudyo, kasi hindi sa pamamagitan ng kanilang lahi, ng kanilang pagiging tagapagmana ni Abraham ang batayan ng pagliligtas ng Diyos, ang pagpili ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya mismo sa Panginoong Kristo. Pero sabi ni Pablo, kahit na ganon, hindi pa rin, kasi yung mga hintil baka ay pwede nilang isipin na sila ay magmalaki kasi napunta na sa atin yung pabor ng Diyos. Pero sabi ni Pablo, wala pa rin dapat ipagmalaki ang mga hintil pagdating dito sa chapter 11 kasi sila ay mga ligaw na sanga lamang ng libo na iniugpong sa original talaga na sanga, which is yung Israel. At mayroong takdang panahon na talagang ibabalik ng Diyos ang kanyang pabor, ang kanyang pagtingin, no? Ang kanyang focus sa Israel. Kung pansamantala, nakapokus ang Panginoon, ang Diyos, sa mga Gentiles. Pero hindi po ibig sabihin na initsapuiran ng Diyos ang Israel. Kasi ang Israel naman talaga ay covenant nation. At siya pinili ng Diyos na bansa. At hindi magbabago po yung pangako ng Diyos sa Israel. Dahil nga lang ay meron talagang remnant o may mga pinili talaga ang Diyos. Yun ay dahil sa kanyang pangako. At meron din naman mga Israelites na hindi talaga sila ligtas. Pero sabi po dito sa chapter 11, dito sa binasa natin na mga talata, ay merong partial hardening. Ang ibig sabihin po nun, sa Tagalog, binasa ni Brother Eddie, ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng nga maganda yung mo dyan sa nga Brother Eddie sa 25. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala. Hindi panghabang panahon. Ayun. So pansamantala. Yun po yung ibig sabihin ng partial hardening dito sa Bible. Pansamantala kasi kapag nabuo na yung bilang po ng mga Gentiles na pinili ng Diyos, na ililigtas ng Diyos, kapag nakarinig na lahat, tumanggap na lahat sa gospel, sila ay naligtas na lahat, yung mga elect na yun na Gentile, muling ibabalik ng Diyos ang kanyang atensyon sa Israel.
Sa Israel naman siya nakapokus. At yun yung katuparan ng pangako ng Diyos sa Israel. Hindi niya pababayaan talaga ang Israel. Of course, hindi dahil sa kasalahan ng Israel, kundi dahil sa pagpili ng Diyos ang batayan talaga ng pagliligtas niya. Kaya nga, bakit po ginawa ng Panginoon yun? Sabi dito sa 30, for just as you were at one time disobedient to God, but now have received mercy because of their disobedience. So, dahil sa pagsuway ng mga Israelites, tayo naman ng mga Hintil ay nakatanggap ng kahabagan ng Diyos. No? Parang, di ba, parang mahirap tanggapin yung gano'n. Kinamuhian niya yung isa para lamang, sasabihin ng iba, di ba pwede na, na parehas na pagpakitaan niya ng kahabagan. Pero ang idea kasi po doon, paano ma-expound or ma-highlight yung kahabagan kung walang hindi kahabag-habag. Kaya kailangan magkaroon ng disobedience para ma-display talaga, mag-manifest talaga yung kahabagan ng Diyos. Kung gaano talaga kamahabagin ng Diyos. Na kahit na yung mga hindi naman talaga niya pinili, yung hindi naman talaga niya piniling bansa, sila ay makasalanan talaga at hindi sila napailalim sa covenant ng Diyos, yung mga Gentiles, ay kinahabagan pa rin sila. Kaya sabi naman doon sa unang bahagi ng chapter 11, wala na namang dapat ipagmalaki ang mga Hintil. Kasi sila ay pwedeng alisin ng Panginoon. Although yun ay hindi naman nangangahulugan literal na tatanggalin sila, kasi sila ay pinili naman talaga. Pero ang ibig lang sabihin doon ay talagang ang Diyos ang nagpapasya ng pagliligtas. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Hintil man o Hudyo, pantay po sa paningin ng Diyos. Pantay ang tinanggap na kaligtasan. Kaya sabi po doon sa Galatia, wala nang Hintil, wala nang Hudyo, wala nang alipin, umayaman. So, naalala ko po yung sabi ni Paul Washer sa kanyang sermon na ma-appreciate mo ang liwanag ng bituin sa gabi. Hindi mo makikita ang kanyang liwanag, ang ningning ng kanyang liwanag ng bituin kapag kaaraw. Ito naman yun. Ang biyaya ng Diyos sa kanyang kahabagan ay makikita natin, na-highlight siya kapag yung kasalanan ay talagang great ang kasalanan. So, doon sa greatness ng disobedience ay pinahayag ng Diyos, pinakita ng Diyos, pinadama ng Diyos ang kanyang kahabagan doon sa mga hindi kahabag-habag. Kaya sabi nga ay namatay si Kristo nung tayo makasalanan pa para maipadama yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So, partial lamang po yung pagmamatigas ng mga Israelites. At darating po ang takdang panahon talaga na sila ay yung mga hinirang ng Diyos na yon na Israelites ay ibabalik muli sila ng Panginoon at sila ay yung buong Israel isang bansa ulit sila na bansang katulad ng dati na sumusunod sila sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga nung nakaraan ko ni Pastor ay magiging katulad sila muli ng dati na handa silang magpakamartir para sa paglilingkod sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon, pagsunod sa Panginoon sa Kristo. Kaya pantay lang po. So makikita po natin dito yung kahabagan ng Diyos na kanyang patuloy na ipinapadama sa atin, Israel man o sa mga hindi. Yun lang po.